Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, December 6, 2023. So hindi gumalaw ulit yung market natin. So naglaro yung mga blue chips natin. May umakyat, may bumaba. So medyo balance lang siya for today's trading natin. So nag-loss siya ng 0.05%. So hindi tama yung ano ko dito nakalagay. Pero 0.05% yung loss niya, malit lang. Nag-drop tayo ng 0.4, mabuti yata tayo 0.6 o 0.4 kanina. Nag-rebound na lang siya nung pa-closing yung index natin. So si ICT pa rin yung ano, isa sa mga gainers dito sa market natin. Kahapon siya yung ano nagpag-green ng index naman natin. So anyway, good vibes tayo ngayon kasi bukod sa hindi naman masyado bumagsak yung stocks, nag-bounce lang siya o malapit dito sa ano, MA9. Meron tayong 378.57 million na net foreign buy. Ayan. So unti-unti pumapasok pa rin yung foreigners natin. Pero kahapon medyo matamlay tayo kasi hindi na nga masyadong gumalaw tapos pabagsak pa yung ano yung net foreign buy naman natin sa market. Okay? So ang pinaka-catalyst ng market natin, yung mga nabasa natin for today is dahil sa inflation na above lang siya ng 4.1 o 4%. So yun yung mga nabasa natin dito sa Twitter po natin. Ayan, so ito po yung ating mga trend stocks for today. Parang mas marami yung berde dito sa ano, listahan natin. So dito, ayan. So meron siyang mga news with regards sa ano sa public float. So lumit yung public float niya pero within 20% pa rin siya. So nag-up siya ngayon ng 6.67%. Meron siyang net foreign sale is nasa 702K. So malit lang naman. SPNEC, pinag-usapan pa rin siya. So yun nga, parang dead cat bounce. Yung nangyari sa kanya kasi nag-loss siya ulit ng negative 2.56%. So buti na lang, meron tayo nakikita na pakonti-konti na net foreign buying sa kanya. So meron siyang 10.41 million na net foreign buying dito sa market. Tapos si PHR, nangyari dito, umakyat. So umakyat ulit siya, no? 2.88%. Hindi pa rin naman identified kung sino yung final na bibili sa kanya. Basta ang alam natin, si Apple One, yun yung previous na meron siyang MOU, is hindi siya matutuloy. So naghahanap siya ulit ng bagong buyers po natin. Pero, di ba, normally pag ganun, kasi wala siyang buyer, bumabagsak. Pero market naman yung, ano, yung price natin sa kanya. Meron siyang 679K na net foreign buying dito sa market. FCG, ayan. Ano ba yan? Yan na ba yun? 1.61% na galaw pero walang foreigners dito kay FCG. CNPF, so finally nagkaroon siya ng breakout. So ang ganda na rin naman ng galaw niya nung mga nakarang araw is pa-breakout na siya, di ba? So hindi lang masyadong pansin kasi 1%, 2% lang yung inakyat. So ngayon, nag-upsurge siya after niya magkaroon ng breakout. So 3.83%. Tapos tinulak din siya ng konti. Ayan. Meron siyang 14.38 million po na net foreign buy. Tapos si Axilum, taas ng price nito, no? 2.68% up for today. Overbought na to. Meron siyang 160K na net foreign sell dito sa market natin. Okay, so pag-usapan natin yan. As usual guys, dito sa channel natin, yung ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin yung ating vlog as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron pong risk na involved. Diligence na lang po sa mga stocks na binibili mo. May risk po kasi dito sa PSE market, especially ngayon. Medyo ayaw talaga umakyat ng ano ng market natin. Nag-aantay lang siya ng ano tamang timing siguro ng good catalyst. Ayan, follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. So kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. Ayan. So check na lang po yung ating daily upload videos, yung ating mga company reviews, yung ating profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management, PSE stock markets, yung mga basic natin. Tapos, yung ating crypto ko to, follow mo na lang po sa mga play to earn games. Meron na siguro mga namamayagpag dyan na ano, play to earn games natin. Kasi umakit ng market si ano si Bitcoin natin, nag 44, mount siya, 44K kanina. So ngayon is 43K. So nag-up na naman siya ng 5% for the day. So yung mga naka 20x, congrats. So another 100% para sa mga futures traders natin kay Bitcoin. Lakas ng ano sipa niya for this anticipation sa kanyang ETF. Pero ang sabi naman, yung ETF pala na yon is early next year natin malalaman. So under review ng Security and Exchange Commission ng
US. Okay, so follow mo din ako dito sa ating Palawi Trader na Facebook account or dito sa Palawi Trader na Facebook page. Bodega Peak sa article sa local market, US market, at saka dito sa cryptos. Tapos sa money earners, yung mga side hustles po natin. So check mo na lang. Mga sample lang naman yan. So very good din yan kung may pumapasok sa'yo na ano. Kahit ganyan lang, maliit lang siya. Pero kung bon-bon naman, di ba? So, naiipon siya pa konti-konti. Ayan. So, hindi pa natin masyado ma-fully boost tong website natin kasi naghanap tayo ng ano. May mga niche din kasi na mabenta sa mga readers, merong mga niche na hindi. So yun yung dilemma naman ng ano, gumagawa ng website, ano yung tamang niche ng market natin. Okay? So hindi ko pa nakita kasi medyo maaga tong ano tong review ko kay PSE natin. Hindi ko pa makita yung summary ng index eh. Silipin natin baka meron na. Wala, hindi pa rin lumalabas. Si Philippine Stock Exchange. Okay, so anyway, alam naman natin meron tayong ano, net foreign buy na maganda for today. So, tingnan na lang natin yung ating mga stocks. Mamaya na lang yung summary dun sa To Trade Asia Prime natin. Alter, so 0%. Holdings and Keto Management collaborates to facilitate the development and construction of 2 onshore wind power projects. So, may bago siyang project dito. So, market nga. So, ito po yung parang catalyst natin for today. So, the public float decreased from 30.93 to 20.15%. So, the foreign ownership increased from 15.19 to 29.52%. So, wala tayong restriction kasi sa ano, di ba? Meron pa ba yung 60-40? Parang wala na. May mga nabasa na tayo last time. Okay, so ito yung mga binenta ng foreigners, si BDO, BPI, China Bank, APF Gen, ANI EMI, Tech, AAB, AGI, FLI, MEG, Emirates, si Globe at saka si Dito. Ito naman yung mga binili. Metrobank, MER, SPNEC, CNPF, Green Aba, GGS, Ali Aries, at saka si Telpo natin. Ayan. So Cebu signs a deal to lease plans from Bulgaria Air, Panlilio, so mag-step down, si MVP ang sasalo sa CEO, di ba? BDO Unibank declares cash dividend of 0.75 pesos per common shares. US stocks, nag-close siya kahapon or mix kahapon. Pero ngayon, mukhang okay na yung futures. And then, Shanghai Composite tumbles after Moody's downgrade. So, sa China yan. Tapos, ano pa ba yung hindi natin, ano? ASEAN, basa natin yan. PHR, the tourism and gaming company owned by Denisoy is ongoing pa lang with potential investor. Ayan. So, yan po yung speculation. MER, anticipate lower generation charge. Pogo, hindi daw masyadong may epekto sa GDP ng Pilipinas. Tapos ito yung dalawang kahapon. Medyo sideways lang po yung US market. Pero ngayon, parang gustong gumalaw ng ating US market. Okay? So guys, yung ating Patreon as usual. So since first week ng December, ito yung tamang time para kung gusto mo sumali sa trading group, open po siya sa mga nag-aaral sa investing, trading sa Philippine market or kung gusto mo ng guide dito sa group naman natin. Okay? So check mo na po yung ating Patreon. So refresh ko to. Ayan. Bumagsak tayo ng umaga eh. So umabot tayo ng tama ba? Negative 0.4 kanina. So, bumawi siya ng second half. Or, kasi nagkaroon tayo ng magic close. Kaya medyo pinitik ng closing. So, mababa ngayon. Traded value 3.74 billion, 0.05% yung drop na natin. Ang panalo ngayon is service sector. So, si ICT yan. Kasi nag-up siya ulit ng 2.71. Pero pinakamataas, 3.83 si CNPF. So, kulelat si ASN ulit. Nagda-drop na naman. Minus 1.82%, Jollibee minus 1.63. So 378 net foreign buy. So andito siguro yung mga buyers natin. Si Alio, tinitik nung pre-close din yung kanyang price. 51% foreign participation, 49% local. Winners natin, hanapin natin dito 6.67, ANI 5.98, Inex 5.95. So parang nagpapalitan nga lang yung gumagalaw. DELM 4.26. Parang ang laki-laki ng ginalaw nila. Pero recently, di ba, nag-drop din naman yung mga price action nila. So Ionics 3%, PHR 2.88, ICT yan. So breakout pa rin. 2.71%, sino pa ba?
Security Bank, 1.88%. Okay, so refresh natin to. Tapos punta tayo dito sa pinaka-chart. So, okay naman, no? Lumalaban naman si index. So, pangit nga lang tignan kasi hindi siya verde. Alam mo, for the last 2 days of trading natin is okay si PSE. So, yung buong picture, lampas pa rin sa downtrend ng market natin. So, nagre-recover si PSE. Mabagal nga lang. Hindi natin masyado makita. Pero, lampas na siya ulit. So, pangalawang araw na lampas dito sa MA100. So, interesting kung merong spike bigla si PSE. Okay yung RSI. And then, okay din yung kanyang pinaka-MACD formation. Maganda rin siya. So, very good yung galawan ng market natin. Ramdam mo na ba yung para hindi pa rin natin nga ramdam yung yung galaw ng market naman natin. Okay, so anyway, at least hindi siya downtrend. Nagre-recover naman yung pinaka price action po ng PSE natin. So, tingin tayo dito sa US, refresh natin. Yan, berde yung yung chart yan. So, mukhang berde mamaya. So, si Nasdaq is 0.33% positive, Dow Futures 0.07, and then S&P 0.21. So, berde na. Babawi siya ngayon. Yung European markets, babawi din siya. Dito sa, ayun, lalakas dito sa Asian market pala. Japan 2%, S&P sa Australia to, di ba? 1.65%, Shenzhen 0.66. So okay lahat ng nakita natin. And then congrats ulit sa mga cryptonatics natin. Nag-up ulit si ang takay mo. Pupunta na yata sa 60K si Bitcoin, so nag-up siya ng 5%, XRP 3.2, Ethereum pala 2.27, 3%. And then si BNB is 233. Ayan, verde po lahat So ganda mag-trade ngayon ng cryptos. Malaki yung probability na market kasi yung mga stocks. Ayan, so refresh ulit natin to para hindi siya mag-close. And then, pag-usapan natin yung trend stocks. So dito, yun na po yung catalyst yung binasa natin kanina. So public float is 20% pa naman. Tapos, lumaki yung foreign ownership kay dito natin. So medyo nag-spike ng konti yung price action. So medyo bearish na nga tayo dito last time kasi ang tagal natin makita bago makakuha ng ganyan na bounce sa stocks natin. Ayan. So anyway, okay yung RSI. So tingnan natin for the coming few days kung makabalik siya dito sa RSI 50. Maganda kasi mag-breakout siya dyan. Or dito sa MA9. Ayan. So hopefully nag-subside na. Based naman sa itsura ng chart is lumampas na sa MA9C index natin para kay dito. Tapos medyo okay na yung MACD formation. Ayan. So wag lang magkaroon ng negative news po si dito natin. Tingnan natin yung kanyang price. Lakas niya ngayon. 6.67% up. 718K na foreign buy. Call FMS ang buyer and then call BDO yung ating pinaka main seller naman. Okay, so good vibes mga mga dito natics natin ngayon, nakahinga. So malaki na rin yan, 6% na galaw. Next, SPNEC. So parang bear trap si SPNEC nga at parang gusto niyang mag-retest dito sa 1 peso, 1.1. Parang ganun yung gusto yung gawin, di ba? Kasi red yung yung candle. Tapos yung ginuguhit natin sa kanya kahapon, nung review tayo sa kanya, ito. So meron siyang trend na mahina, descending triangle. So baka mag-retest na siya dito, bago magkaroon ng breakout. So anyway, not so good pa rin siguro yung sentiment ng mga traders natin sa kanya. So oversold pa rin yung RSI and then medyo bearish pa rin yung MACD formation kay SPNEC natin. Ayan. So, donation kasi Ayan. So, nag-drop siya, negative 2.56% net foreign buy. Kung wala itong ilang araw natin nakikita na meron siyang net foreign buy. So, kung wala siguro yan, medyo mas malaki yung drop niya. Buti na lang may sumasalo kay dito kay SPNEC natin. Okay? So, meron siyang 10.4 million na net foreign buy po. So Abacus call, ang buyer call Abacus, yung ating pinaka main seller. Ayan. Medyo bearish muna tayo kasi yung direction niya nga po is pababa kasi yung mga candles natin. Next, PHR. So umakyat siya ulit for today. Bah, parang gusto mag-breakout ni nag-breakout na. Gusto umakyat pa ni PHR, body to body na resistance. 1 peso, nag-breakout. And then, pag medyo nakalampas pa tayo bukas yan sa 1.07,
1.30 naman yung next na ano, tatargetin po nitong CPHR, and then kung lalagyan mo siya ng range. Ito na, no? So ito yung pinaka-trend ni ano. So hopefully umabot siya dito sa 1.2. So optimistic na yung mga traders natin na sana meron siyang makuha ano, bagong investor. Kasi ngayon, in talks pa rin naman yung word niya. Pero marami daw. Kaya siguro medyo maganda yung sentiment ni ano, PHR in the short term naman. So watch out na lang. So 1.13 na resistance para kay PHR. So based sa price action, papakol ang buyer, Abacus Iyaw yung ating seller. So 2.88% up nga siya. And then 679K net foreign buy po, CPHR. Ayan. So yun na lang po muna yung ano, drawing natin sa kanya. Next, FCG. So nakitaan din natin siya ng 1% nga lang na galaw, pero parang mahina pa rin eh. So nag-accumulate lang si ano, si FCG natin. Support pa rin yung babantayan natin. Although parang gumaganda yung ano yung RSI niya, malit lang. Hindi masyadong obvious. So support pa rin yung ano, pag-usapan natin dito kay ano, kay FCG. So nag-up siya ngayon ng 1.61%, walang foreigners, call BDO ang buyer, triple A call yung ating pinaka main seller naman. Next, CNPF. So finally, silip-silip natin to nung weekends. So nag-breakout na rin siya. Yung body niya nag-breakout na. And then 52 weeks high. So all-time high si ano, CNPF. Wala tayong makita dito sa ano, bandang kaliwa. So ganda ng chart ni ano. So talo si ano, si Bloom kasi ito, 'di ba sabay sila ng blue chip ni ano ni ano natin ni Bloom. So ito yung umarangkada yung galaw. So balik natin yung ano extended Fibonacci niya. Okay, so tama naman yung resistance, no. So next na sinasabi na Fibonacci natin is dito sa 34.2. Ayan. Tama-tama din siguro yan pag ginuhit mo to. Depende sa naguguhit. Dito muna sa baba. Okay, so halimbawa, yan yung guhit natin, clone natin. Then ito yung ano, ayan, sakto. Sinukat sakto sa ano, 34.2 yung next. Kaya lang overbought na. Ayan, so watch out na lang kung meron ka CNPF. Nagka-push siya 3.83%. Macquarie Salisbury ang buyer. And then CLSA Salisbury yung ating pinaka-main seller naman. And then lastly, si Axilum. Saglit, si CNPF is 14 million net foreign buy pala. Ayan, so medyo malakas yung ano, net foreign buy ni ano, CNPF. Kaya naitulak yung price. And then lastly, itong si Axilum. So napapasin na siya kasi pataas na yung ano, yung chart. Kaya lang kasi parabolic yung galaw, no? So take the risk na lang. Depende na lang sa'yo. Ayan, okay lahat ng indicators, RSI, MACD, meron siyang accumulation, no? Ilang araw din siya nag-accumulate eh. Tapos biglang nag-upsurge yung ano, yung price action natin. So sabi, baka may bibili na naman si MPI dito kay ano, Axilum. So namimili siya kasi ng ano eh, mga palugi na maliliit na companies natin. Ayan, 2.36. So may gap na konti dito. So yan yung fini-fill up ngayon ni ano ni Axilum po natin. So okay naman base yung ano. Kailan medyo overbought na siya. Yan. So meron siyang galaw na 2.68%. Konting buyers Rihina FIAP ang buyer and then BPI call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Ayan. So hopefully bumalik na yung ano, sigla naman yung stocks natin. Hindi pa rin natin kasi maramdaman masyado. Medyo matamlay yung galaw. Pero tingnan mo So ilang araw na tayo nagre-review na nag-recover yung market, di ba? So nagbabounce siya sa MA9. So may indication naman na ano, gusto mag-breakout ni PSE. Okay? So hopefully sumabay kay ano kay Bitcoin. Si Bitcoin nakarangkada na eh. Okay? Tingnan natin si Bitcoin dito. May chart din ba siya? Wala tayong chart dito no kay Investa BTC. Ayan, wala. So anyway, yun na lang po muna yung ating review for today. So as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel. Malapit nang mag 40k, pabuti na rin 40k. Or kung gusto mo ng trading group, join ka dito. Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guides sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.